Nagsisimula ang pelikula sa paglalarawan ng walang awang pagpatay ng isang misteryosong hukbo sa isang angkan. Kilala ang angkan na nagtataglay ng isang lihim na mapa na tanso, na pinaniniwalaang nagpapakita ng lokasyon ng isang inaasam-asam na kayamanan. Maraming tao ang naghahanap ng kayamanan at sa makatuwid ay nais na sakupin ang mapa. Pagkatapos ng masaker, ang tanging nabubuhay na miyembro ng angkan, isang batang lalaki na nagngangalang Jun Yuan, ay iniligtas ng isang grupo ng mga assassin mula sa Valley of Ghosts. Kinupkup siya ng mga ito, pinalaki at sinanay nila upang maging isang dalubhasang assassin sa ika-12 henerasyon. Ilang taon nang lumipas nang lumaki na si Jun Yuan, isang grupo ng mga dayuhang tropa ang biglang sumalakay sa mga assassin sa Valley of Ghosts. Habang pinoprotektahan ng Valley of Ghosts mula sa pag-atake ay naputol ang isa sa kanyang mga braso. Matapos malutas ang kaguluhan, ang pinuno ng assassin squad na may bansag na golden mask ay nagbigay kay Jun Yuan ng isang bakal na braso na tinatawag na Azure Blue. Nilagyan ito ng ilang nakamamatay na armas na maaaring gamitin upang patayin ang mga kaaway sa isang iglap. Mula noon, siya ay naging isang walang talo na assassin at natamo ang palayaw na Azure Blue. Ang eksena ay lumipat sa dalawang emperador, si Chai Sheng ng Imperial Territory sa East Mulberry, at si Emperador Meng Shu ng Southern Pagoda. Pareho nilang hangad na makuha ang mapa na tanso upang mas lalong magpayaman. Ang pinagkakatiwalaan na general ni Chai Sheng na nagngangalang Zhao Chang ay balak idaan sa diplomatikong pamamaraan na balak suhulan ng pera ang gobernador upang makuha nila ang mapa na tanso. Habang ang asawa ni Emperador Meng Shu na si Reina Flor ay gustong atakihin na ang gobernador upang agad na makuha nila ang mapa. Pagkatapos ng pagpupulong ng magkabilang emperador, si Golden Mask ay pinuntahan at kinausap ang kilalang master na nagngangalang Gu Zijing upang pag-usapan ng mapa na tanso. Nagboluntaryo siyang kunin ang mapa na tanso ng mag-isa, ngunit sinabi ng Golden Mask na magpapadala siya ng isa pang assassin para sa misyon. Di nagtagal, hiniling ni Golden Mask kay Master Gu Zijing na bantayan si Jun Yuan upang hindi masangkot sa bagay na ito dahil ang mapa na tanso ay nagresulta sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Kinabukasan ng gabi, habang ginaganap ang pagdiriwang ng musika, pinuntahan ni Jun Yuan si Master Gu Zijing sa gitna ng lungsod at sinabing alam na niya ang tungkol sa hitsura ng mapa na tanso. Humingi ng pahintulot si Jun Yuan na payagan siyang kunin ang mapa na tanso dahil gusto niyang imbestigahan kung sino ang mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, tinanggihan ni Master Gu Zijing ang kanyang kahilingan dahil nagpadala ang Golden Mask ng isa pang assassin na nagngangalang Ghost of Mountain upang isagawa ang misyon. Kinabukasan, palihim na pumunta si Jun Yuan sa hangganan upang masaksihan ang pagkikita ni General Zhao Chang at ng gobernador ng hangganan na si Gu Zige na malapit ng makipagnegosasyon. Inalok ni General Zhao Chang si Gu Zi ng 100 gintong baras kapalit ng mapa ng tansong kayamanan, ngunit agad itong tinanggihan ni Gu Zi dahil alam niyang sa panahong ito, maraming partido ang gustong makuha ang mapa at handang magbigay ng mas malaking alok. Di nagtagal, nagsimula ang pagtatanghal ng atraksyon ng sayaw ng dragon at ipinakita sa harap nilang dalawa bilang isang seremonya ng pagsalubong. Gayunpaman, ilang mananayaw ang biglang sumugod kina Gu Zi at Zhao Chang sa kalagitnaan ng palabas ng dragon. Lumalabas na lahat ng mananayaw mula sa palabas ay mga assassin squad mula sa Ghost of Mountain na nakabalat kayo at nasa kanilang misyon na agawin ang mapa ng tanso. Ang labanan sa pagitan ng mga assassin at ng mga tropa ni Gu Zi ay napakatindi kaya lumikha ito ng malaking kaguluhan sa palasyo ng gobernador. Pagkatapos ay nagpasya si Jun Yuan na sumali sa digmaan at nilabanan si Zhao Chang upang magamit ng iba pang miyembro ng assassin squad ang pagkakataong makuha ang mapa ng tanso. Nang malapit na niyang talunin si Zhao Chang, bigla siyang inatake ng isang grupo ng mga taong tinatawag na 4 na kabalyero ng kanlurang rehiyon. Napilitan si Jun Yuan na tumakas mula sa 4 na assassin matapos niyang makuha ang isang mahiwagang itim na butil mula sa damit ni Zhao Chang. Nang gabing yun, nagdiwang si Gu Zi dahil maayos nilang naprotektahan ang mapa na tanso, at dahil dito ay pinasaya niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-imbita ng isang babae sa kanyang silid. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang babae ay isang assassin na nagbalat kayo at nakatalagang patayin siya. Matapos siyang patayin ng babae gamit ang isang karayom na may lason, kinuha niya ang mapa ng tanso, at hindi nagtagal ay biglang lumitaw si Jun Yuan sa silid ni Gu Zi at sinabi sa babae na alam niya ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Dahil dito ay agad na tinanggal ng babae ang kanyang maskara at siya ay pinangalan ng Qin Shen. Pagkatapos ay hiniling ni Jun Yuan sa kanya na ibigay ang mapa ng tanso, habang naaalala na pareho silang nagmula sa iisang lambak. Di nagtagal pagkatapos niyang matanggap ang mapa ng tanso, bigla silang nakarinig ng kaguluhan mula sa labas ng silid,
at ito ay isang lalaking katulong na nagngangalang White Judge na nagawang patayin ang lahat ng mga bantay ng palasyo. Ang White Judge, na mula rin sa lambak ng Ghost Valley ay nagbabala kay Jun Yuan na ibigay ang mapa na tanso at bumalik sa lambak ng Ghost Valley kasama niya. Ngunit tumanggi si Jun Yuan na ibigay ang mapa at piniling tumakas kasama si Qin Sheng. Sa daan ay nakita nila si Master Go Zijing na itinalaga ng Golden Mask upang hulihin siya. Ngunit dahil si Master Go Zijing ay itinuturing siyang anak, hinayaan niya itong umalis na nagkukunwaring inaatake siya upang hindi siya paghinalaan ng Golden Mask. Pagkatapos ay inutusan niya si Jun Yuan na agad na tumakas bago pa man malaman ng Golden Mask kung nasaan siya. Kinabukasan ang pagpupulong sa pagitan ng pinuno ng East Mulberry na kinakatawan ni na Emperador Chai Sheng at General Zhao Chang at ng pinuno ng Southern Pagoda na kinakatawan ni na Emperador Meng Shu at Reina Flor ay naganap na. Nagplano silang bumuo ng isang alyansa at magtulungan upang mahanap ang mga kayamanan ng mapang tanso na kanilang nakuha. Sa una, naging maayos ang pagpupulong kung saan ang magkabilang panig ay sumang-ayon na magtulungan at hindi magtaksil sa isa't isa. Ngunit sa kalagitnaan ng kaganapan habang nagpapatugtog si Reina Flor ng musika ng pagbati ay biglang naging tensyonado ang sitwasyon nang pigilan ni Jun Yuan si Zhao Chang na bigyan ng inumin si Emperador Meng Shu. Ilang sandali pa, nagsimula ang kaguluhan, habang ilang assassin mula sa lambak ng mga Ghost Valley ang sumalakay sa magkabilang panig. Hindi maiiwasan ang matinding labanan sa pagitan ng pangkat ng mga assassin ng Ghost Valley laban sa mga tropang Maharlika mula sa Mulberry, East at South Pagoda. Sinubukan din ni Jun Yuan at Qin Sheng na gamitin ang pagkakataon upang agawin ang kayamanang mapa ng tanso mula sa mga kamay ni Emperador Chai Sheng. Kasabay nito, tumakbo si Zhao Chang papunta kay Emperador Meng Shu at direktang sinaksak ng isang matalas na kutsilyo sa kanyang dibdib hanggang sa ito ay mamatay. Matapos masaksihan ng insidente, nagsimulang maghinala sina Jun Yuan at Qin Sheng na may itinatago sina Zhao Chang at Reina Flor. Nang gabing yun, sadyang nagbalat kayo si Qin Sheng bilang Reina Flor at pumasok sa silid ni Zhao Chang upang alamin ang sikreto sa likod ng kanilang relasyon. Matapos makapasok ang peking Reina Flor sa kanyang silid, agad siyang niyakap ni Zhao Chang at ipinahayag ang kanyang matinding pananabik para sa kanya. Sila pala ay isang mag-asawa na nagpasyang maghiwalay at maging mga opisyal ng hari sa iba't ibang lugar upang maisakatuparan ang kanilang planong paghihiganti. Bukod doon, isa pang malaking sikreto ang sa wakas ay nagsiwalat na ang kayamanang mapa ng tanso na hinahanap ng maraming partido ay bahagi ng plano ni Reina Flor. Inutusan ni Reina Flor si Zhao Chang na hilingin sa angka ni Jun Yuan na gumawa ng mapa ng tanso mula sa isang kayamanan na hindi kailanman umiral. Hanggang sa sandaling yon, hindi pa rin malinaw kung bakit nila ginawa ang lahat ng yon. Ngunit isang bagay ang tiyak, sa wakas ay nalaman ni Jun Yuan na ang mga taong naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang angkan ay silang dalawa. Nang siya ay nasa bubong at paalis na sa lugar ni Zhao Chang, maikling binanggit niya ang anak na kanilang itinatago. Matapos malaman ang katotohanan, pumunta si Jun Yuan kay Emperador Chai Sheng upang sabihin sa kanya ang tungkol sa tunay na sikreto ni Zhao Chang. Ngunit bago pa niya masabi kay Emperador Chai Sheng, lumitaw na si Zhao Chang at pinagbantaan siya ng pana. Itinutok ang pana sa kanya, lumapit si Zhao Chang kay Emperador Chai Sheng at direktang sinaksak ito sa dibdib gamit ang panulat. Bago namatay ang emperador ay sinabi sa kanya ni Zhao Chang na ang lahat ay matagal na niyang plano, maging ang kamatayan niya ay matagal nang nakasulat. Sa sandaling yun, napagtanto ni Jun Yuan na ang nagpadala ng assassin squad ng Ghost Valley sa nakaraang pagpupulong ay si Zhao Chang. Pagkatapos ay naalala niya ang mensahe ni Master Go Zijing na nagsasabing mayroong isang taong gustong hatiin ang assassin squad sa Valley of Ghosts, at dahil dito ay nagmadali si Jun Yuan na tumakas at makipagkita sa kanyang master sa Red Chamber Theater sa gabi upang pag-usapan ng isang napakahalagang bagay. Nang gabing yun, nang dumating si Master Go Zijing sa Red Chamber Theater, kinailangan niyang harapin ang 4 na Western Knight na determinadong patayin siya. Sa kasamaang palad, hindi niya nakayanan ang mga pag-atake ng 4 na Assassin Knight at malubhang na sugatan. Hindi nagtagal ay dumating ang Golden Mask sa Master, at sa sandaling yun, sa wakas ay napagtanto ni Master Go Zijing na ang taong gustong pumatay sa kanya at sa iba pang miyembro ng Assassin ay si Golden Mask. Nang makita niya ang itim na butil sa kwintas ng Golden Mask, sadyang hinayaan ni Master Go Zijing na patayin siya ng direkta ng Golden Mask upang palihim niyang makuha ang itim na butil. Di nagtagal, dumating si Jun Yuan sa loob ng teatro at nasaksihan ang naghihingalong si Master Go Zijing na nakahiga sa lupa. Bago siya namatay, ibinigay niya kay Jun Yuan ang itim na butil na kinuha niya mula sa kwintas ng Golden Mask at hiniling dito na imbestigahan ang itim na butil. Nang makita ang pagkamatay ng kanyang master na itinuring niyang ama,
galit na galit si Jun Yuan at determinadong patayin ang Golden Mask. Naalala niya ang mga salita ng Golden Mask noong unang sumali si Jun Yuan sa Ghost Valley. Noong panahong yun ay sinabi ng Golden Mask na sa katunayan, hindi pa siya lumaban gamit ang mga armas ngunit gumamit ng isang malaking estratehiya na maaaring magpabago sa kaayusan ng bansa. Sa kabilang banda, opisyal nang itinalaga si Reina Flor bilang pangunahing pinuno sa Royal Alliance ng South Pagoda at East Mulberry pagkatapos ng pagkamatay ni na Emperador Mengshu at Emperador Chai Sheng. Matapos ang matagumpay na pag-isahin at pagkontrol sa dalawang kaharian, ngayon ay isang hakbang na lamang ang natitira para maitalaga si Zhao Qiang bilang kahalili upang magmana ng trono ng hari. Kinabukasan, nang ibibigay na ng prinsipe ang korona kay Zhao Qiang bilang tanda na opisyal na siyang itinalaga bilang bagong hari, biglang sumiklab ang kaguluhan sa labas ng palasyo. Ang kaguluhan ay lumabas na mula kay Jun Yuan na namuno sa isang buong hukbo ng mga asasin upang salakayin ang hukbo ng hari at patayin si Zhao Qiang. Nang makita ang pangyayaring ito, inutusan ni Zhao Qiang ang kanyang mga tropa na salakayin ang mga kaaway habang sinusubukan niyang patayin ang prinsipe ng korona. Ang eksena ay lilipat sa nakaraan, kung saan sinabi ni Jun Yuan sa buong hukbo na ang Golden Mask na naging pinuno nila ay si Zhao Qiang. Matapos makita ang nilalaman ng liham sa itim na butil na ibinigay ni Master Gu Zijing, sa wakas ay nalaman niya na plano ni Zhao Qiang na patayin ang buong hukbo ng mga asasin ng Ghost Valley pagkatapos niyang opisyal na maging hari ng Alliance of Two Kingdoms. Dahil alam ito, nagpa siya ang buong pangkat ng mga asasin sa Valley of Ghosts na lumaban at salakayin ang hukbo ng hari sa ilalim ni Zhao Qiang. Sa kasalukuyan, ang labanan sa pagitan ng mga tropang asasin laban sa mga tropang Maharlika ay sa wakas ay naganap at naging napakatindi. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Reina Flor si Zhao Qiang at hiniling na tumakas kasama niya, dahil napagtanto niya na sa oras na ito, ang kanilang mga plano na kontrolin ang kaharian ng Timog at Silangang ay nabigo at magtatapos lamang sa walang kabuluhan. Ngunit si Zhao Qiang ay piniling magpatuloy para sa kapangyarihan mula sa kaharian at tumangging sumama sa kanya. Nang marinig na sinira ni Zhao Qiang ang kanyang pangako, nagpa siya si Reina Flor na patayin ang sarili niyang buhay gamit ang isang kutsilyo. Di nagtagal pagkatapos niyang mamatay, lumapit si Jun Yuan kay Zhao Qiang na umiiyak dahil sa pag-alis ng kanyang minamahal na asawa. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jun Yuan na alam na niya ang tungkol sa kanilang tunay na pagkakakilanlan na sila ay dating mga pinuno ng pangkat ng Ghost Valley. Sinabi ni Jun Yuan na alam niya ang plano ni Zhao Qiang na paglalabanin ang kaharian ng Timog Pagoda at ang kaharian ng Silangang Mulberry sa pamamagitan ng paghiling sa angkan ni Jun Yuan na lumikha ng isang mapa ng kayamanan na hindi kailanman umiral, at bukod pa rito ay napatunayan na siya ang Golden Mask. Pagkatapos ay pinatay ni Zhao Qiang ang dalawang emperador sa pagpupulong upang mamuno siya sa dalawang kaharian at pag-isahin ang kanilang mga kaharian bilang isang dakilang imperyo. Matapos kontrolin ang kaharian, pinlano niyang patayin ang buong pangkat ng mga asasin sa Valley of Ghosts upang matakpan ang kanyang mga bakas ng pagtataksil mula sa lahat. Matapos ipaliwanag ang katotohanan, agad na inatake ni Jun Yuan si Zhao Qiang at nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang dakilang asasin. Pagkatapos ng isang matinding labanan, ginamit ni Jun Yuan ang mapa ng tanso sa kanyang kamay upang bulagin ang mga mata ni Zhao Qiang at putulin ang mga kid ng bakal na nakahawak sa kanyang katawan. Di nagtagal, namatay si Zhao Qiang matapos siyang ihagis ng malakas at tamaan ng isang sibat na bakal na tumagos diretso sa kanyang dibdib. Matapos ang lahat ng mabangis na labanan, sa wakas ay natalo ng pangkat ng mga asasin ang hukbo ng hari. Kinabukasan, dinala ni Jun Yuan si Qin Sheng sa lambak ng mga Ghost Valley at ipinaalam dito ang kanyang mga plano na gawing isang lugar ng kapayapaan ang lugar. Sa isang malaking templo sa lambak ng mga Ghost Valley, sinabi niya kay Qin Sheng na siya ay anak ni Reina Flor at Zhao Qiang na ipinagkatiwala sa isang katulong. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpa siya sina Jun Yuan at Qin Sheng na muling itayo ang lambak ng mga Ghost Valley upang maging isang lugar ng kapayapaan at kalayaan mula sa puot. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!